Okay, sorry at nagpalit po ako ng telepono. Nalobat po yung gamit nating phone. So nagtapos po ako sa kung para po ba ito sa lahat. So ang sagot ko po kanina is itong pickup na to is hindi po para sa lahat. Talagang medyo may kabigatan po yung maintenance niya. Katulad po nung mga unang binanggit ko kanina, yung almost 700 to 800. So tingnan po, nagpalit tayo ng upper ball joint. Nabanggit ko na po ito sa isang vlog. Yung lower ball joint po nito is nasa 1,002 po yata. And then yung upper ball joint po, ang nangyari, dahil wala siyang ball joint lang, ang mangyayari po is papalitan tong buong upper arm. Yan po. Okay? So buong upper arm po ang papalitan. And nasa 12,500 po ang isa. Okay? Para lang palitan mo itong upper ball joint na to. So, ang nangyayari po kasi dyan, wala silang repair procedure pa. And then, wala silang available parts para palitan muna to. So, nagiging disposable po yung spare parts. Kaya, ang nagiging penalty is yung maintenance cost. Talagang nagiging mataas po yung gagastusin natin, na dapat kung additional 1,000 lang din ulit sa taas, so that's all, sabihin na natin mga 2,500 po, yung dalawa na sana. Kaya lang naging 12,500 po yung harap, then 1,000 ay yung ibabaw, tapos 1,000 plus yung ilalim. So napakalaki po, and that's for one side lang po ha. Meron pa pong isang kanan, so kaliwa pa lang yung kanina. So yun po, and wala pa naman po kasi tayong information ng mga yan that 5 years ago. So hindi pa natin alam yung computer box, hindi pa natin alam kung ano pa yung mga spare parts dyan. Yung salamat sa Diyos, yung mga timing niya, belt, wala pa. So hindi ko pa alam kung magkano ang gagastusin ulit dyan kapag nagpalit tayo ng timing belt. Kasi ang pagkakalam ko po ito, timing belt po ito. Pero i-clarify ko na lang po kung timing gear. Okay? So maganda po siya kung maganda. Talagang no doubt po yon. Pero kung medyo magiging sensitive sa atin later yung maintenance niya, kasi talagang medyo may kataasan po, then pag-isipan po ninyong mabuti. And naalala ko lang po, nagpalit din po pala ng isang injector nito, kasi sinabi ko nung last na PMS, parang minsan nanginginig yung makina. So yun po, nung tinest nila, nakita yung isang injector na may tama. So imagine po kung 4 yan, yung 3 po nasa same age nung pinalitan. So pwede pong anytime, pwede na rin yun. Kaya lang nagkataon na pasok pa siya sa warranty, kaya po nalibre ako doon. So nasa 12,000 po yata o 15,000 yung isa. So double check ko na lang po ulit. Pero nasa somewhere doon po. So again, ulitin ko, nasa 5 years na po ito. So ito na po yung stage kung saan you will be on your own na sa pagme-maintain ng sasakyan. Wala ka nang aasahan sa warranty. Okay? So para sa akin po, kung nagsisisi ba ako, hindi po, wala pong regret sa akin kasi natry ko tong pickup na to, and until now kumikita pa rin naman tong pickup na to kasi maliban sa company na gamit ito, nirerentahan din po ito ng mga kasama natin sa ibang construction sites. So meron siyang extra income doon pagdating sa rent. Pag let's say pupunta sila ng Manila, so ito yung gusto nilang sasakyan. Ayaw nila yung kahit brand new Ford Ranger XL kasi tagtag po talaga. Pero ito po para silang nakakotse. Kaya kahit mas mahal po ang parenta natin dito pag gagamiting service sa malayuan, talagang ito po yung pinipili nila kasi iba talaga. And then kung i-compute mo naman po, pag 5 sila kasama yung driver, then sulit na po yung per day nito. Okay? So ngayon, kung tatanungin naman natin, gagamitin lang talaga ba natin sa pantrabaho, okay? Pangkargahan, pangharabas. So hindi po ito yung tamang pick up. So ang isasuggest ko po sa inyo is yung mga base model ng Japanese pickup trucks, either Triton, Hilux, Nissan. So yan po yung mga kunin natin. Pero pagdating po kasi sa base model,
Ang talagang nangunguna po dyan is yung Hilux. And ang kagandahan po nun kasi pag yun ang pinakamarami, yun din po ang pinakamaraming available na parts sa market. Kasi ang mga auto supplies po, ang i-carry nilang parts is yung mga kung ano yung marami sa market. Kaya yun po ang naging problema namin sa FAW J6P350 na dump truck noon, kasi halos dadalawa pa lang kaming operator noon. Halos wala pong auto supply ang gustong mag invest ng pyesa, kasi talagang matutulog po yung pera nila dahil kakaunti yung user, tapos hindi pa nila alam kung kailan magpapalit yung pyesa na yon. So matetenga po ng matagal yung investment nila sa spare parts pag kakaunti po yung users. So unlike sa Toyota, talagang kahit gamitin po natin yun na pang-ikot sa buong Pilipinas, so kahit saan tayo pumunta, talagang hindi ko tayo magkakaproblema sa pyesa. Okay? So body repair, so far so good. Salamat sa Diyos, hindi pa po tayo nagpa-repair ng body. Maingat po tayong magmaneho sa mga kasamahan natin. Lagi po nating sinasabihan na sa daan, ang daanan po ay para sa lahat po yan. Huwag nating isipin na sa atin lang yung daan, kaya always magbigayan lang po. So may mga events po na hindi nagbibigayan sa daan dahil akala nila nasa tama silang lane. So yun po yung mga bagay na kung kaya naman nating iwasan yung disgrasya, iwasan na lang po natin kahit sino man po yung tama or mali. Kasi katulad ko po, matagal na po akong nagda-drive, pero may mga instances po talaga na magkakamali tayo kasi hindi naman po tayo perfecto. So may mga tinatawag nating miscalculations. So pwede tayong mag-overtake, hindi natin napansin yung dahil bigla palang magkukurbada or biglang may susulpot. So pag may mga ganong cases po, pagbigyan po natin, pagbigyan na lang po natin. It will take how many seconds lang po actually yung pagbibigay, yung pagmemenor. It will take less than a minute po yan kasi mabilisan po yan kung gano'n. Kasi nag-overtake at alam mong mamimiss siya kasi may makakasalubong na siya. So slow down na po tayo, wag po natin bibilisan. So, maiipit po siya. Ang mangyayari po yan, either tamaan niya yung nasa side niya or tamaan po tayo. So nakaiwas na tayo sa disgrasya, hindi po tayo nagalit, hindi tayo nasaktan. So yun po yung mga benepisyo ng pagbibigayan. Okay? So sana po nakatulong ang 5 years honors review nitong Ford Ranger Raptor. So ngayon, ang ginagawa naman natin ng information or data is yung mga Ford Ranger XL natin, kasi marami po talaga nagtatanong sa XL. And so far, happy naman po tayo sa performance. And then, ang kagandahan po ng Ford Ranger XL 2023 above or 2024, parang kasama na po yata yung 2023, kasi yun po nga pala ang naging decision factor namin na ini-standard na ng Ford na 5 years warranty or 150,000 kilometers po ang warranty. Napakalaking bagay po nun. Parang kung i-imaginein natin na average of 10,000 per year, yung plus 2 years na yon, para po tayong binigyan ng additional na ilan po, na parang kung i-average mo, parang binigyan po tayo ng 2 years na warranty ng Ford. So ganun po kaganda yung deal na yun. But after 5 years, yun po ang hindi natin alam. So kumbaga katulad po nitong Ford Raptor natin, isa po tayo sa mga early adopters nito dito sa Isabela. So isa na po ito sa mga pinakamatanda rito sa Isabela. So ito lang po yung parang nagiging guide natin kung gaano ba talaga katagal ang itatagal ng isang piyesa nito. And ganun din po sa Ford Ranger XL natin, kasi yung pinaka-oldest natin is parang 16 to 18 months pa lang. So hanggang dun pa lang yung data na nakokolekta natin. Kung ano na ba yung mga nagiging issues natin doon. So far, ang pinaka malaki lang na naging issue natin sa 2024 model natin na 4 months old is yung nagkaroon lang ng breakdown, early failure ng battery. And beyond sa control naman po ng
Ford yun kasi third party products naman po yung mga yan. Okay, ngayon ito po yung last na i-discuss na natin para hindi na po masyadong mahaba itong vlog. Ngayon sabi kung build to last build Ford tough yan, bakit ang daming breakdown sa daanan? Okay, so marami po kasing factors ang breakdown. Ang nakakaalam lang po kasi yan is kung sino yung gumagamit. Ang isang malaking challenge po kasi dyan is hindi natin alam kung paano ginamit nung may-ari yung sasakyan. Unless, straightforward po pag may mga recall, yon straightforward na po yon at alam nilang may factory defect. Kaya meron, in-explain ko rin po noon sa vlog kung bakit merong serial numbers ang mga pyesa or batch number, kasi dyan po nag-re-rely yung manufacturer. Kung let's say nagkaroon ng issue sa pyesa na to, i-investigate nila yon, then makikita po sa batch or sa serial number na madali pong mag-recall ng unit kung saan pumunta yung mga unit na yon. So saan silang sasakyan, body number na ilagay. So madali pong mag-recall. Yun po ang purpose normally ng serial number and batch number. Sa manufacturing po yun for easier monitoring. Okay? So nung ginawa ito, bakit hindi nasisira? So hindi rin natin alam kasi nung development hindi naman po nire-reveal ng development team kung ano may mga bumibigay. Pero yun po nire-repair na nila or pinapalitan na nila habang ginagawa itong, habang dine-develop, let's say for the next 3 years. Okay? So ngayon, ang isa pang challenge or ang isa pang kagandahan pag under development ang sasakyan, ang mga gumagawa po dyan is mga engineers or tawagin nating mga scientists kasi sila po yung nagde-design ng mga pyesa. Sila po yung utak po nila ang nag-develop. So, yun po ang gumagawa sa test unit kasi under development pa siya. Okay, eto na po ngayon. Pag na-approve na yung sasakyan, ready to go na for full production, dyan po maraming nagkakaroon ng error sa production. Unang-una, let's say katulad ng Raptor, bago pa siya, yung nasa production line po, pag production line means sa factory po, hindi pa ganun kabihasa yung mga gagawa. So meron po silang stress or pressure na magtapos ng isang unit na dapat matapos mo siya, let's say a certain number of hours. Let's say sabihin nila, okay, for 24 hours kailangan makapaglabas tayo ng 10 unit. So nandun po yung pressure ng production line. Okay? And then combining yung experience ng mga gumagawa, hindi pa ganun kabihasa, marami pong errors. So yung quality control naman po, same din po na nag-aaral kasama ng production line. So pinag-aaralan pa lang po nila lahat yan. Kaya mabilisan yung trabaho. So nandun lang po nagkakaroon ng mga errors. Kaya dumadami po yung mistake sa production. Hindi lang po yan sa automotive industry nangyayari. Sa aeroplano, ganyan din po. Kaya nagre-recall kami ng mga parts noon kapag let's say sa production line, nalaman na may error. Let's say not only sa batch numbers po, nagre-rely sa factory defect or manufacturing error nung pyesa sa paggawa, kundi yung mekaniko rin po na gumawa. So naka-monitor po lahat yan. Let's say ako po, si Dominic, ilang units ang nagawa ko, let's say 100 units, and napatunayan na mali yung installation ko ng isang parts or subcomponent ng isang part, let's say sa turbo, nagkamali po akong lagay ng spacer, baliktad. Yun ang nag-cause ng early failure nung turbo. Pero hindi okay naman siya nung ginawa ko kasi hindi pa na wear yung pyesa. Kaya lang dahil baliktad yung pagkalagay ko, nagkaroon siya ng early failure. So hahanapin po lahat ngayon ng ginawa kong pyesa. So pag nirelease ko po kasi yung pyesa, may nakalagay doon ng serial number and batch number. So madali po. Okay, itong ginawa kong 100 units, pumunta to lahat sa Pilipinas, pumunta to lahat sa Australia, na ilagay po lahat yan sa mga Raptors o pick-up na pumunta sa Pilipinas or sa United States. So ganun po yon. Madali ang tracking pag nagkaroon ng error. Okay? So madalas po yan and common po yan na nangyayari not only sa aeroplano,
sa ibang items, sa mga excavators, heavy equipment. Yan po ang nagiging real life scenarios natin kung bakit nagkakaroon ng error. Okay? Tapos yung mga natatanggalan ng gulong, yun po yung mga unapproved modification kung tawagin namin yun sa aeroplano. So normally hindi po kayo dapat papalapad ng gulong na basta-basta kasi marami pong components yan. Once na pinalaparan natin yung gulong or in-extend natin palabas, in-offset natin, may mga pyesa po dyan na nagsasuffer kasi nawawala na po yung original design ng sasakyan, especially yung mga center of gravity. Maapektuhan po lahat yan, yung balance, yung stability ng sasakyan, and then yung nailagay nating gulong tubig para sa hub na hindi niya kayang i-accommodate on long period of time. Kaya po niya nung pinalitan natin sa kasa or sa pagawaan, okay pa siya. Pero hindi po siya kayang tumagal kasi hindi fit yung spare parts na pinalit natin doon sa capability nung sasakyan na i-handle yung spare parts na ipinalit natin. So yun po yung mga nakikita kong problema kung bakit may mga natatanggalan ng gulong kasi ang nag-design po dyan is yung nagbebenta ng spare parts. Gusto po nilang makabenta. So of course yun po ang business nila, pero yung reliability wise wala na po silang control doon kasi hindi naman po nila tinest drive yan or hindi nila na-test pa over time na talagang pwede yan ng pamatagalan. Pwede pang samantagal kung tawagin nila. Okay? So ito po, no offense po sa mga nagbebenta ng mga upgrade parts, pero kung bibili po tayo, meron po yung, let's say, ito, dinevelop itong spare part na to para sa ganitong sasakyan. Then yun po, okay yung mga, let's say sila ARB, naggawa ng bumper para sa Hilux, naggawa ng bumper para sa Jimny. Yung mga yun po, talagang dinevelop ni ARB para sa Jimny. So meron po silang test rig doon na tinest, at least i-trinay nila, finit muna nila yung prototype nila bago po sila mag mass production. So doon po makikita na naku, sobrang bigat po pala nung bumper na nailagay para sa Jimny, medyo tumungo na yung Jimny, ganun po. Tapos lalagyan pa po ng winch, lalo nang bumigat. And then yung pagtango niya, kailangan mo nang mag-upgrade ng spring saka shocks kasi po kailangan mo na siyang i-level. So nagkakaroon po ng design penalty the moment na ginagalaw natin yung sasakyan nang tayo lang ang nagde-design. Okay? So maganda po dyan kung let's say yung ilagay nating pyesa is meron pong approval, or kaya lang hindi naman po natin pwedeng gawin yan na pumunta tayo let's say kay Ford, gusto ko maglagay ng ganitong kalaking gulong, okay lang ba? So hindi naman po natin magagawa yon. So ang ginagawa po natin doon is nagta-trial and error tayo. Okay? So sana po yun yung mga bagay na kailangan nating tandaan kapag nagmo-modify po tayo ng sasakyan. Normally po, kapag ako ang bumibili, bibihira po akong nagmo-modify kasi alam ko po yung design penalty na kapag ginalaw ko yan, may cause and effect kung tawagin po yan. So pwedeng yung gulong na nailagay ko too high, so masyadong tumaas yung limit ng sasakyan. So pagdating sa turns, masyado ng naging sensitive siya sa turn. So yun po yung mga yun. Meron pong penalty yan the moment na ginalaw natin yung original design. Kasi yan po yung dinesign ng factory bago nila ilabas na ang talagang number one concern nila is safety. So once na ginalaw na po natin yan, nawawala na po yung safety factor kasi nga yung nailagay nating pyesa is hindi pala fit. Okay? So katulad po nito, sa awa ng Diyos, we are very happy with this Raptor for the last 5 years kasi hindi po namin siya ginagalaw. Yun lang po, palit ng gulong. And then yung pinalit po namin gulong is gulong din po ng Raptor. Actually, hindi ko alam kung may design penalty yan sa first gen kasi yung gulong po na yan is pang second gen. So nung pinapatakbo namin, okay naman po. Kaya lang hindi ko pa po natanong sa Ford. So pag nagkaroon po ako ng
time, tawagan ko po yung kakilala natin sa Ford, ipatanong natin sa team nila. Kasi yung maintenance team nila, very happy rin po sila pag natatawagan kasi itinatanong lang din po nila yan sa design team nila sa HQ, sa Manila na, sir, meron po bang problemang ilagay natin yung second gen Raptor gulong sa first gen and the design penalty? So sasabihin naman po nila. Kasi baka mas mabigat po yung rim na to, hindi natin alam. Or yung gulong na to iba, pero parehas naman po yung gulong pagdating dito sa case ng Raptor. Okay, so yun po ang ating 5 years owner's review. Sana po nakatulong itong information ko again, and then i-update ko po kayo from time to time kapag nagkaroon po tayo ng mga repairs dito na medyo mabigat. Okay, sana wag naman po na soon. Okay, so yun lang po, and salamat po ng marami. Drive safe po tayo lagi. Salamat!